Nag-grow ka, pero quiet lang. Hindi siya maingay, hindi siya kailangan ng audience. So, yung ginagawa mo sa week na to, private. Para sa'yo lang. Pero alam mo may binabago ka. For of sorts, kahit ng healing. So, kung naman ka sa mahirap na mga weeks, then makakapag-relax ka sa week na to. Yung isang card dito is Tower. So, yung Tower, medyo nasa kaliwa kasi siya. So, ang tingin ko sa kanya, nasa nakaraan na siya. Yung energy lang niya, nag-start siya sa Tower, then dumating ang Wheel of Fortune. And then, pumunta ka sa Hierophant. So, yung pangit na nangyari sa'yo, or yung pangit na pangyayari na yon is a blessing. Hindi mo na siya nakikita kaagad. Pero paglipas ng time, makikita mo, may lesson kung ba't nangyari yon. Example nun, kung isang tao na authority na hindi mo kasundo and feeling mo, ako sabihin binubuli Kaya pwede lang kita. Pero let's say lang, nasa feeling mo pinapersonally attack ka ng isang tao. Let's say lang, na parang feeling mo, meron siyang hindi magaganda agenda. Meron siyang tingin na pangit na hindi mo gusto. Pero paglipas ng panahon, maintindihan mo, okay, yung lesson nandun. Naku, ako maging leader, daw maging katulad niya. Or kung ma-promote ako, ibang diskarte ko. So, very challenging yung week na to kung career ang pag-uusapan. May possibility meron kang mga authority figures na medyo magkaroon ng conflict. Magsaming conflict, medyo matitrigger lang ang isa't isa. So, kung naman dumaan ka sa ganung pangyayari, meron kang hindi nakasundo na katrabaho, meron kang boss na hindi nakasundo, intindihan mo, may lesson pa rin doon sa nangyayari. Yung Tower naman kasi is, pwede natin siya tingnan as pangit na pangyayari na hindi natin gusto mangyari. Mga bagay na hindi natin makokontrol. So may pangyayari sa nakaraan na hindi mo na control, hindi mo na gawa ng paraan para maiwasan, nangyari na siya. Kung may mga problema ka na, nagpatong-patong na, nandito na, may pagbabago pa rin mangyayari. Hindi man palagi na sa pangit tayong sitwasyon. Yung week lang nagpapakita na kung harapin mo ang problema mo, makikita mo ang lesson sa problema mo, and then, pwede mo na siyang baguhan. Example, kung may mga bayarin na napabayaan mo ng mga ilang araw, sabihin natin yung ilang linggo, ilang araw may mga bayaran na hindi mo pinansin, and ngayon nandito na siya. Nagpapatong-patong na siya. Kumapit ka pa rin na mababayaran siya. Ngayon hindi ko alam kung may mga bayarin ka ba. May mga bagay ka ba na kailangan asikasuhan? Like mga bayaran na hindi na asikaso, mga bagay na dapat inasikaso noon pa na napabayaan. E ngayon, kailangan siya talagang harapin. Hindi mo na maiwasan. Yung Tower lang papakita na malaki yung problema, pero huwag ka ma-intimidate. Huwag ka matakot sa malaking problema. Kasi may pagkakataon ka pa rin naman na paliitin siya sa isip mo. Like matatandaan, lahat temporary lang. Ang Wheel of Fortune, very positive card. Kung kagagaling mo lang sa hindi magandang sitwasyon sa buhay pag-ibig, may mga bagong taong darating. So week na to, marami kang mga taong makikilala, may magpakita ng interest sa'yo. Possible na meron kang mamit na person na feeling mo ito parang bagay sa akin. Kung pakiramdam mo nadurog yung confidence mo, pakiramdam mo na nawawalan na akong kumpiyansa sa sarili ko, babalik yan. May magpapaalala sa'yo kung gaano ka ka-attractive na person. Minsan nakakalimutan natin Hindi natin kailangan maging attractive. Attractive na tayo. Ulitin ko hindi mo kailangan maging attractive. Attractive ka na. Sa hirapat nasa reading Shine from within. Alam mo yun? Meaning, pag kiniling mo sa heart mo na, yes, maganda ako. Yes, meron akong gandang taglay. Magsishine yan palabas. And syempre, pag nag-shine yan palabas, yung aura mo, personality mo, maapektuhan ng paraan mo ng pag-iisip, vibe mo, energy mo, action mo, mood mo, emotion mo. Hindi mo mapapansin, gagalaw ka sa paraan na matutulungan mo sa sarili mong gumanda. Kasi may inspire ka na.
So, dahil nakikita mo sa sarili mo maganda, lalo ka magpapaganda. Doon mo lang siya makikita. Pag humarap ka sa salamin, oh, ayan na, I see. Nagsisimula pa rin siya sa loob. So, yung week na to sa mga Sagittarius is awakening. Kaya, nagtatower ka, ginigising ka, pinapaalala lang sa'yo. Malakas ka na person. Marami ka na napagdaanan. Yung mga problema na meron ka ngayon, alam mo, kaya mo yung malusutan. Kaya mo yung malampasan. And kaya mo nga maggabay sa iba. May pagbabagong darating para sa'yo. Kung galing ka sa hindi magandang sitwasyon, gaganda siya. Kung pili mo lang nasisira ang pangalan mo, maayos ang reputasyon mo. May mga taong may authority na napapansin na magaling ka. Nakikita nila yung lakas ng loob mo. Kung ready ka na ma-promote, mag-ready ka na. Kasi kung hindi ka na po-promote na mahabang panahon na nahirapan ka sa promotion, nahirapan ka mapansin, hindi may claim na ito yung week na may papakita mo sa kanila na handa ka na talaga. Matagal ka ng handa. Matagal na. Hintay ka lang ng offer, invitasyon, para mag-level up. So, marami Sagittarius pwedeng mag-level up sa week na to. Leveling up, pwede siyang promotion, pwede siyang invitasyon. Iba sa inyo, may possibility na magkaroon ng malaking contribution yung mentor mo. So, pwede ka magkaroon ng mentor. May tao na pwede magabay sa'yo sa week na to. Kung dumada ka sa problema, dahil may taong pwedeng gumawa ng paraan para ma-resolve yung problema mo. Tingin ko lang, alam mo pa rin kung paano tulungan ang sarili mo. So, may mga pasulpot-sulpot na problema, yes, nandun pa rin. Dahil sa lakas ng personality mo, nakaka-attack ka ng hate nang galing sa paligid. Napakita lang na manatili kang kalmado sa gitna ng mga nangyayari. Ano alam mo, may pagbabagong darating. Kung may mga tao na hindi pumapabor sa'yo, may mga taong challenge ka, may mga taong question ang authority mo, manatili kang kalmado. Pwede meron kang dating boss na makita ulit, o may dati kang boss na kumontak sa'yo, or may bossy na person na gusto kong kausapin. Or ikaw na yan. It's time na maging boss ka. Ay kung matagal ka ng boss, hindi mo feel ng pagka-boss mo, then kailangan mo na siyang i-feel talaga sa pinaka-heart mo na matagal ka na ready. Matagal na. Tingin ko lang nawalan ka ng confidence. And then, sa week na to, unti-unti na aalala mo kung sino ka as a person, kung gaano ka ka-confident, kung gaano ka ka-galing. Maalala mo lang yung mga pinagdaanan mo, maalala mo lang sino ka as a person. Parang ito yung reignite the fire. Pwede meron kang moment sa week na to na magkakaroon ka nung moment na yon. Makikita mo yung sarili mo na palaban ako, kaya ko to. So, kung dadaan ka sa malaking problema sa week na to, then trust mo na malulusutan mo siya. Kung dumaan ka sa malaking problema, then trust mo na makukuha mo lesson and then ma-apply mo to sa panglipas ng panahon. Kung meron kang tao na alam mo makakatulong sa'yo na nahirapan kang kausapin, kontakin, dahil possible yung week na pwede kanyang bigyan ng oras. Kung may partner ka na nagkakaroon kayo ng problema, di kayo nagkakasundo, ito na yung pagkakataon nyo para magharap and pag-usapan na mahinahon kung ano yung mga kailangang asikasuhin, mga kailangang gawin. Sa mga single, possible marami kang makilala. Yes, marami mga tao na bago ang darating sa life mo. Marami doon may mga authority. Basta kung may mga authority, magaganda reputasyon. Na marami kang matututunan sa kanila. Marami kang mga bagay na matutuklasan na bago. Ngayon kung nag-aaral ka, pasok mo nahirapan ka sa pag-aaral, medyo marami kang gagawin. May pagbabago din. Paglipas ng panahon, mapapansin ng mga teacher mo, ng mga taong nagsusupervise sa'yo na ang laki ng improvement mo. Tingin ko na may tower.
Yung tower, iba-iba kayo eh. Binigay ko lang kung ano yung sa tingin ko, interpretasyon niya. Majority lang, problema siya sa career. Or problema siya sa authority. Ngayon, pwede mo pag-aralan, saan ka nahihirapan at kanino ka nahihirapan? Authority kasi is yung tao na feeling mo may power, merong status, may kakayanan. Feeling mo mas angat sa'yo. So, pag-aralan. Ngayon, sabi ko nga, kung meron kang tao na tinatry, kausapin, nahirapan ka kausapin, na sa tingin mo, siya talaga yung makakatulong sa'yo sa mabibigat mong problema, then pwede may claim na ito na yung pagkakataon mo. Matchampuhan mo na siya, makakausap mo na siya, and mapapag-usapan nyo na yung gusto mong sabihin sa kanya. Kung naghintay ka ng approval ng project, yung possibility ma-approve na yung project na yun is mataas sa week na to. Kung nagpapa-approve ka ng isang project and hindi siya na-approve, claim mo na ito na yung week na magkakaroon ka na ng approval. Yung tingin ko sa kanya para ka mag-grant ng access. Yung access na yun, access pwede sa project, makakahinga ka na ng maluwag. Ang pahinga sa'yo ng card, i-relax mo ang body mo. Yung tension sa body mo, medyo pakawalan mo. Manatili kang kalmado sa gitna ng tower. Huwag mo takbuhan ng problema, harapin mo. And, sabi ko nga, malakas ka naman talagang person. May parts yung palaban. And lalabas yan dito sa week na to. Hindi para mang-away, hindi yun para awayin sila. Tingin ko lang more, para na ipaalala mo sa sarili mo na napakarami mo na napagdaanan sa buhay. Pinagtibay ka na ng panahon. Mature ka na as a person. Or nagmamature ka. Ay yung mga natutunan mong yun, na-apply mo naman eh. So, masosolve mo yung mga problema mo dahil sa life experiences mo. Alam mo na, kaya mong harapin kahit ano pa yung darating. Ang maganda lang sa week na to, yung malaking problema masosolve, yung taong kailangan mo na makausap mo. And, kung nawala ang kumpiyansa mo sa sarili, babalik siya. Mapapaalala mo sa sarili mo na walang problema na hindi mo nalusutan or nasolve. Yung mga problema mo is always nasosolve mo or always nagagawa mo ng paraan. Pero wala na ako as sa reading, Sagittarius. May kakata interpretasyon ko. Let me know na lang sa comment kung sa part nag-resonate sa reading natin. And if gusto mo ng personal ka reading, send mo lang ako ng email sa lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. I'll see you again on our future reading. Namaste!